Math, Grade 1, Quarter 2, Week 2. Kamusta mga bata? Ako nga pala si Snow White. Samahan ninyo ako sa aking pag-aaral sa araw na ito. Math, Quarter 2, Week 1. Ang ating paksa ngayon ay ang pagsasama-sama o pagsasama ng pangkat. Ngunit bago tayo dumiretso sa ating pag-aaral, ay magdasal muna tayo mga bata. Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo, alay sa'yo. Ngayon naman ay umawit tayo mga bata. Ako si Takuri. Ako si Takuri, pandak at mataba. Ito ang hawakan at ito ang buhusan. Kapag ako'y kumukulo, kukulo-kulo, hawakan mo ako at ibuhos mo. Tandaan, unang bilang, ihanda ang inyong lapis at papel upang makasabay ka sa ating leksyon. Ikalawang bilang, ihanda ang inyong module at buksan ito sa pahina 6. Ikatlong bilang, gamitin ang mata at tenga upang maunawaan ang ating leksyon sa araw na ito. Ang araling ito ay naglalayon na ipabatid sa inyong kaalaman ang kahalagahan ng pagdaragdag. Matutuklasan at matututuan mo ang bagong kaalaman tungkol sa pagdaragdag o pagsasama, o ang tinatawag natin na addition sa Ingles. Ang simbolong plus o ang salitang at ay nangangahulugan ng pagdaragdag o addition, na ang ibig sabihin ay pagsasama-sama o pagsasama ng mga pangkat. Tingnan mo ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano ipinakita ang pagdaragdag o pagsasama-sama ng mga pangkat. Halimbawa, si Danny ay may 4 na lapis. Binigyan siya ng kanyang ate Mila ng 3 na lapis. Ilan lahat ang lapis ni Danny? Si Danny ay may 4 na lapis. Binigyan siya ng kanyang ate Mila ng 3 na lapis. Ilan lahat ang lapis ni Danny? Sa unang pangkat ay mayroong 1, 2, 3, 4. Sa unang pangkat ay may 4 na lapis. At sa ikalawang pangkat naman ay mayroong 1, 2, 3. Sa ikalawang pangkat
ay mayroong 3 lapis. Pag pinagsama ang unang pangkat at ikalawang pangkat ay mayroong kabuuang bilang na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang kabuuang bilang ay 7 lapis. Ang larawan sa pangkat 1 at pangkat 2 at ang numerong 4 at 3 ay tinatawag na addends. Ang larawan naman sa kabuuang bilang at ang numerong 7 ay tinatawag na sum. Ang sagot ay si Danny ay may 7 na lapis. Tingnan mo ang sumunod na halimbawa sa ibaba. Pag-aralan mo kung paano ipinakita ang pagdaragdag upang mabuo ang kabuuang bilang o sum. Halimbawa, ilan kaya ang idaragdag na ballpen sa unang pangkat upang makuha ang bilang sa kabuuang pangkat? Ilan kaya ang idaragdag na ballpen sa unang pangkat upang makuha ang bilang sa kabuuang pangkat? Sa unang pangkat ay mayroon tayong 1, 2, 2 ballpen. At sa ikalawang pangkat naman ay walang ballpen. Kapag daw pinagsama ang pangkat 1 at pangkat 2 ay mayroon itong kabuuang bilang na 1, 2, 3, 4, 5. Sa unang pangkat ay mayroong 1, 2. Mayroon tayong 2 ballpen. At sa ikalawang pangkat naman ay dapat mayroon tayong 1, 2, 3. Sa ikalawang pangkat ay meron tayong 3 ballpen. At kapag pinagsama ang unang pangkat at ikalawang pangkat ay mayroon tayong kabuuang bilang na 1, 2, 3, 4, 5. Mayroon tayong kabuuang bilang na 5 ballpen. Makikita mo sa larawan na 3 ballpen ang idinagdag sa unang pangkat upang magkaroon ng kabuuang bilang na 5. Sa makatuwid, 3 ballpen ang kailangang nasa ikalawang pangkat upang magkaroon ng kabuuang bilang na 5. Ito ay maaaring ipakita sa pamilang na pangungusap na 2 plus 3 ay equal to 5.
Gawain sa pagkatuto bilang isa. Iguhit sa loob ng kahon ang angkop na kabuuang bilang ng pinagsamang pangkat 1 at pangkat 2. Gawin ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Iguhit sa loob ng kahon ang angkop na kabuuang bilang ng pinagsamang pangkat 1 at pangkat 2. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang. Sa unang pangkat ay mayroon tayong isang pantasa. At sa ikalawang pangkat naman ay mayroon tayong isa, dalawa, tatlong pantasa. Pag pinagsama ang isang pantasa at tatlong pantasa ay magkakaroon tayo ng kabuuang bilang na isulat ang inyong sagot sa kahon. Iguhit sa loob ng kahon ang angkop na kabuuang bilang ng pinagsamang pangkat 1 at pangkat 2. Ikalawang bilang. Sa unang pangkat ay mayroon tayong isa, dalawa, tatlo, apat na ruler. At sa ikalawang pangkat naman ay mayroon tayong isa, dalawa, tatlo, apat, limang ruler. Pag pinagsama ang apat na ruler at ang 5 ruler ay mayroon tayong kabuuang bilang na iguhit sa loob ng kahon ang angkop na kabuuang bilang ng pinagsamang pangkat 1 at pangkat 2. Ikatlong bilang. Sa unang pangkat ay mayroon tayong isa, dalawang pambura. At sa ikalawang pangkat ay mayroon tayong isa, dalawang pambura. Pag pinagsama ang dalawang pambura at dalawang pambura ay mayroon tayong kabuuang bilang na iguhit sa loob ng kahon ang angkop na kabuuang bilang ng pinagsamang pangkat 1 at pangkat 2. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Piliin ang letra ng kahon na may angkop na bilang ng larawang idadagdag upang mabuo ang kabuuang bilang. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Uulitin ko mga bata. Piliin ang letra ng kahon na may angkop na bilang ng larawang idadagdag upang mabuo ang kabuuang bilang. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Unang bilang. Sa unang pangkat ay mayroong isa at dalawang krayola. At sa ikalawang pangkat naman ay walang krayola. Pag pinagsama ang unang pangkat at ikalawang pangkat ay makakabuo ng kabuuang bilang na isa, dalawa, tatlo, apat, 5. 5 krayola. Pagpipilian. Sa letrang A ay mayroong isa, dalawa, tatlong krayola. Sa letrang B ay mayroong isa, dalawang krayola. Ilan ang krayolang dapat nasa ikalawang pangkat?
Ano ang tamang sagot? Isulat lamang ang letra ng tamang sagot. Ikalawang bilang. Sa unang pangkat ay walang laman. At sa ikalawang pangkat ay mayroong 1, 2 stapler. Kapag pinagsama ang unang pangkat at ikalawang pangkat ay magkakaroon ng kabuuang bilang na 1, 2, 3, 4, 5, 6 na stapler. Pagpipilian. Sa letrang A ay mayroong 1, 2, 3, 4, na stapler. Sa letrang B ay mayroong 1, 2, 3 stapler. Ilang stapler ang kailangan sa unang pangkat upang makabuo ng kabuuang bilang na 6 na stapler? Ano ang tamang sagot? Isulat lamang ang letra ng tamang sagot. Ikatlong bilang. Sa unang pangkat ay mayroong 1, 2 ballpen. At sa ikalawang pangkat naman ay wala. Kapag pinagsama ang unang pangkat at ikalawang pangkat ay makakabuo ng kabuuang bilang na 1, 2, 3, 4, 5, 6 na ballpen. Ang kabuuang bilang ay 6 na ballpen. Pagpipilian. Sa letrang A ay mayroong 1, 2, 3, 4. Sa letrang A ay mayroong 4 na ballpen. Sa letrang B naman ay mayroong 1, 2, 3, 4, 5 ballpen. Ilang ballpen ang kailangan sa ikalawang pangkat upang makabuo ng kabuuang bilang na 6 na ballpen? Ano ang tamang sagot? Isulat ang letra ng tamang sagot. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Suriin ang mga larawan sa ibaba. Isulat ang wastong pamilang na pangungusap sa bawat bilang. Gawin ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Suriin ang mga larawan sa ibaba. Isulat ang wastong pamilang na pangungusap sa bawat bilang. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang. Sa unang pangkat ay mayroong 1, 2, 3. Sa unang pangkat ay mayroong 3 mansanas.
Isulat ang wastong pamilang sa guhit. At sa ikalawang pangkat naman ay mayroong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa ikalawang pangkat ay mayroong 6 na mansanas. Isulat ang wastong pamilang sa guhit. Pag pinagsama ang unang pangkat at ikalawang pangkat, ay mayroong kabuuang bilang na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang kabuuang bilang ay 9 na mansanas. Isulat ang wastong pamilang sa guhit. Ikalawang bilang. Sa unang pangkat ay mayroong 1, 2, 3, 4, 5. Sa unang pangkat ay mayroong 5 mangga. Isulat ang wastong pamilang sa guhit. At sa ikalawang pangkat ay mayroong 1, 2, 3. Sa ikalawang pangkat ay mayroong 3 mangga. Isulat ang wastong pamilang sa guhit. Pag pinagsama ang unang pangkat at ikalawang pangkat ay makakabuo ng kabuuang bilang na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang kabuuang bilang ay 8 mangga. Isulat ang wastong pamilang sa guhit. Ikatlong bilang. Sa unang pangkat ay mayroong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa unang pangkat ay mayroong 6 na orange. Isulat ang wastong pamilang sa guhit. At sa ikalawang pangkat naman ay mayroong 1, 2, 3, 4. Sa ikalawang pangkat ay mayroong 4 na orange. Isulat ang wastong pamilang sa guhit. Pag pinagsama ang unang pangkat at ikalawang pangkat ay mayroong kabuuang bilang na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang kabuuang bilang ay 10 orange. Isulat ang wastong pamilang sa guhit. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Piliin ang letra ng wastong pamilang na pangungusap na nagpapakita ng kabuuang bilang ng 2 pinagsamang pangkat ng mga larawan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Piliin ang letra ng wastong pamilang na pangungusap na magpapakita ng kabuuang bilang ng 2 pinagsamang pangkat ng mga larawan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. Sa unang pangkat ay mayroong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
tatlo, apat. Mayroong apat na lapis. At sa ikalawang pangkat ay mayroong isa, dalawa, tatlo, apat. Mayroong apat na lapis. Ano ang kabuuang bilang pag pinagsama ang unang pangkat at ikalawang pangkat? Pagpipilian. A. 4 plus 2 equals to 6. B. 4 plus 3 equals to 7. C. 4 plus 4 equals to 8. Uulitin ko mga bata. A. 4 plus 2 is equal to 6. B. 4 plus 3 is equal to 7. C. 4 plus 4 is equal to 8. Ikalawang bilang. Sa unang pangkat ay mayroong isa, dalawa, dalawang atis. At sa ikalawang pangkat ay mayroong isa, dalawa, tatlo, tatlong atis. Pag pinagsama ang unang pangkat at ikalawang pangkat ay mayroong kabuuang bilang na pagpipilian. A. 2 plus 2 is equal to 4. B. 2 plus 3 is equal to 5. C. 2 plus 4 is equal to 6. Uulitin ko mga bata. A. 2 plus 2 is equal to 4. B. 2 plus 3 is equal to 5. C. 2 plus 4 is equal to 6. Ikatlong bilang. Sa unang pangkat ay mayroong isa, dalawa, tatlo. Mayroong tatlong pandikit. At sa ikalawang pangkat naman ay mayroong isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Mayroong limang pandikit. Pag pinagsama ang unang pangkat at ikalawang pangkat ay mayroong kabuuang bilang na A. 3 plus 5 is equal to 8. B. 4 plus 3 is equal to 7. C. 4 plus 4 is equal to 8. Uulitin ko mga bata. A. 3 plus 5 is equal to 8. B. 4 plus 3 is equal to 7. C. 4 plus 4 is equal to 8. Ikaapat na bilang. Sa unang pangkat ay mayroong isa,
dalawa, tatlo, apat, lima. Mayroong 5 pantasa. At sa ikalawang pangkat ay mayroong 1, dalawa, tatlo, apat, 5, 6. Mayroong 6 na pantasa. Pag pinagsama ang unang pangkat at ikalawang pangkat ay mayroong kabuong bilang na A. 5 plus 5 is equal to 10. B. 5 plus 6 is equal to 11. C. 5 plus 7 is equal to 12. Uulitin ko mga bata. A. 5 plus 5 is equal to 10. B. 5 plus 6 is equal to 11. C. 5 plus 7 is equal to 12. Piliin ang letra ng tamang sagot. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Gamit ang iba't ibang prutas na nasa kaliwa, ikuhit sa kahon ng angkop na bilang ng prutas sa mga sumusunod na pamilang na pangungusap sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Gamit ang iba't ibang prutas na nasa kaliwa, iguhit sa kahon ng angkop na bilang ng prutas sa mga sumusunod na pamilang na pangungusap sa iyong kwaderno. Unang bilang. 1, 2, 2 mangga. At 1, 2, 3, 3 mangga. 2 plus 3 is equal to 5. Ngayon naman ay iguhit sa unang pangkat ang 2 mangga at iguhit sa ikalawang pangkat ang 3 mangga. Pag pinagsama ang unang pangkat at ikalawang pangkat ay mayroong kabuuang bilang na 5 mangga. Iguhit sa ikatlong pangkat ang 5 mangga. Ikalawang bilang. 1, 2, 3, 4, 5 mansanas. At 1, 2, 3, 4 na mansanas. 5 plus 4 is equal to 9. Ngayon naman ay iguhit sa unang pangkat ang 5 mansanas. At iguhit sa ikalawang pangkat ang 4 na mansanas. Pag pinagsama ang unang pangkat at ikalawang pangkat ay mayroong kabuuang bilang na 9 na mansanas. Iguhit ang 9 na mansanas sa kabuuang bilang. Ikatlong bilang. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6. 6 na orange. At 1, 2. 2 orange. 6 plus 2 is equal to 8. Ngayon naman, ay iguhit sa unang pangkat ang 6 na orange. At iguhit naman sa ikalawang pangkat ang 2 orange. Pag pinagsama ang unang pangkat at ikalawang pangkat ay mayroong kabuuang bilang na 8 orange. Iguhit ang 8 orange sa kabuuang bilang. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Unawaing mabuti ang maikling kwento at sagutin ang mga tanong. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Unawaing mabuti ang maikling kwento at sagutin ang mga tanong. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Si Lance Perry ay masinop na bata. Iniipon niya ang kanyang kinita sa pagtitinda ng sampagita. Isang araw, nakaipon siya ng halagang 8 piso. At nang sumunod namang araw ay nakaipon siya ng 6 na piso. Unang bilang. Sino ang batang nasa kwento? Isulat ang sagot sa guhit. Unang bilang. Sino ang batang nasa kwento? Ikalawang bilang. Ano ang magandang katangian ng batang nasa kwento? Ano ang magandang katangian ng batang nasa kwento? Isulat ang tamang sagot sa guhit. Ikatlong bilang. Magkano ang naipon ni Lance Perry sa unang araw? Magkano ang naipon ni Lance Perry sa unang araw? Isulat ang sagot sa guhit. Ika-4 na bilang. Magkano naman ang kanyang naipon ng sumunod na araw? Magkano naman ang kanyang naipon ng sumunod na araw? Isulat ang tamang sagot sa patlang. Ika-5 bilang. Magkano lahat ang naipon ni Lance Perry? Magkano lahat ang naipon ni Lance Perry? Isulat ang tamang sagot sa patlang. Isulat sa unang pangkat ang kinita ni Lance Perry nung unang araw. At isulat naman sa ikalawang pangkat ang kinita ni Lance Perry nung ikalawang araw.
Isulat din ang kabuuang bilang ng kinita ni Lance Perry. Tandaan, ang isang bilang ay maaaring buuin sa iba't ibang kombinasyon ng bilang gamit ang pagdaragdag. Ang isang bilang ay maaaring magkaroon ng dalawa o higit pang pagdaragdag na kombinasyon. Makukuha ang mga kombinasyong ito ng isang bilang sa pagsunod sa paraan ng pagkakasunod-sunod o pattern. Magaling mga bata! Ngayon ay nakatapos na naman tayo ng aralin. Math, Grade 1, Quarter 2, Week 1. Reference: Pivot 4A, Learner's Material, Mathematics, Quarter 2, Week 1, Pahina 6 hanggang 9. Paalam mga bata, hanggang sa muli! Salamat!